Ito, meron akong isi-share sa inyo na affordable box. Ang issue nito, no power. No power to. Yan, testing na. Testingin ko muna kung may power ba talaga o may power o wala. Yan, wala talaga siya guys. Walang nalabas na display, walang nalabas na ilaw. Common ito or madalas ito sa ganitong box, sa GMA box pag walang power. Sundan nyo lang po, makikita nyo kung paano gawin. Kahit wala kayong tester guys, basta makita nyo lang yung physical appearance ng parts, ma-identify nyo kaagad na sira na ito. Yan, sundan nyo lang po. Okay. Tanggalin muna ang cover. Right. Yun. Tanggal na natin. Tingnan muna kung may nasunog o may natanggal na parts. Yan. Okay, gagamit ako dyan ng tester para mag voltage check. Kung may supply ba siya na pumapasok sa board. Kasi walang power eh. Kahit guys wala kayong tester, mamaya makikita nyo kung bakit kahit walang tester magagawa nyo ng sarili nyo lang. Pero ito ngayon, tingnan natin kung bakit walang power. Ibo-voltage check ko siya. Ayan, yung black sa ground, yung red pang test natin. Ayan, pwede rin siya sa body, sa body ka kukuha ng ground. Meron diyang diode, yan. Yun, 4.1 volts. 4.1 volts. Pero dapat po yan ay nasa 5 volts something, 4.9 something o 5 volts. Parang dyan pa lang medyo kapusta yung voltahe. Pero yan, voltage check uli sa main board. Mag-test ako dyan sa main board. Black sa ground ulit. Yan yung ano lang yan. Connected po yan sa USB slot. Yan, dapat po 5 volts yan dyan. Pero fluctuating siya. Ibig sabihin po, nababa na taas ang voltahe. Abnormal po ang voltahe niya. Taas baba ang voltahe. Dapat stable 5 volts or 4.9 volts. Yan. Yung tatlong wire, data na. Tapos yung una, dapat 5 volts. Yan. Diyan naman po tayo sa display. Sa display niya. Tsaka sa remote sensor. Magte-test po ako dyan. Okay, tingnan nyo lang sa tester guys ha. Yun guys, nakita nyo 4.6, 4.1, 4.2. Fluctuating siya, baba taas siya. Abnormal po ang kanyang voltahe na pumapasok. Maaaring siguro ayan ang dahilan kaya wala siyang power. Yan guys. Yan no, baba taas siya. Meron po yung pinanggagalingan na nagsusupply dyan kung bakit nagkakaganyan. May parts dyan na hindi na po stable ang binibigay na voltahe. Sundan nyo lang po matututunan nyo kung paano gawin. Okay, dyan sa regulator 1.5. Dyan sa part na yan guys, normal siya. Pero
Baba pa din at ano ganun pa rin, baba yan, baba taas. Yun nga po, nagno-normal minsan bababa. Okay. Sa supply po may problema tayo. Nanggagaling po yan sa power supply yung mga supply nila. Ayan, dito naman ang coil. Okay, medyo ano din. Yan. Yan sa IC, sa EEPROM IC, BIOS IC, programmable IC, yan. 3.2, dapat 3.3 po yan Yan, 3.3 tas nababa. Hindi po talaga stable. Okay. Wala na po itong cut guys. Tuloy-tuloy na po ito para makita nyo ng buo, dire-diretso. Wala talaga siyang power, walang indicator light. As in wala. Ayun guys. Yung duda ko yung resistor, capacitor na yan. Medyo bloated na siya, medyo lobo na. Suspected ko po yan Madalas ito sa ganitong ganitong GME box. Pag walang power, yan, nalobo yung capacitor na yan. May value po yan. Mamaya tatanggalin ko yan. Yan, kalasin ko yan. Kahit wala po kayong tester na gamit, basta nakita nyo po yan na lobo na, yung kumbaga sa term na buntis na, palitan nyo po kagad. Palitan nyo kagad. Na same value. Same value dapat ay papalit nyo ha. Yan yun. Yan guys, yung bloated na yan. Sinayad ko yan, halatang-halata na medyo angat na siya. Medyo angat na. Kaya suspected na ito ay mahina na ang kanyang capacitance. Mahina na po. Siyempre, ang solution po natin dyan, palitan na natin yan. Ang good capacitor. Ito pong video na ito para sa mga baguhan pa lang, sa mga nag-uumpisa pa lang, saka doon sa gusto mag DIY na sa kanilang gamit kung bakit walang power. Ito po sinishare ko yung solusyon kung paano gawin. Basta mag-iingat lang po kayo kasi siyempre po kuryente yan, pumapasok dyan, high voltage, mag-iingat po kayo. Yan dyan, inaalis ko na yung capacitor na yan. Ang pagtatanggal nito guys, wag nyo lang madaliin ha. Kasi nakadoble po ang hinang niyan may hinang yan sa ibabaw at saka sa ilalim. At saka dapat ang gagamitin yung panghinang soldering iron nasa mga 40 watts, mga ganyan. Pag mga 30 watts, mahirapan tunawin ng tingga.
40 watts, mga 60 watts, ganyan. Pero ang gamit ko po dito ay nasa 40. Alalayan lang po yung, yung pagtatanggal. Double side po kasi yung hinang niyan eh. Yun na, nabunot na. Ito guys, ang ipapalit nyong value ha. Kung ano nakalagay, 1000 UF 16 volts. Yan po ang ipapalit nyo. Ayan, okay. Meron na ako dyang pamalit. 1000 16 volts. Okay. Kung wala kayong tester guys, basta nakita nyo lang na lobo na yung capacitor na yan, yan po madalas. Palitan nyo na kagad. Tapos sa pagbabalik, medyo maingat din dapat para hindi mababali, maputol yung capacitor na ipapalit. Kasi medyo maliit lang ang butas niyan eh. Okay. Madalas ito masira yung mga ganitong portable box. Pangkaraniwan, yan talaga. Basta no power. Kaya blinking indicator o yung display niya. Minsan pag blinking, auto restart, yung capacitor na yan ang unang problema. Okay, yan para lumusot na. Pagkakabit, tandahan lang ha, kasi ano lang ang ano niyan eh, connection. Yan. Tandahan lang, mailalagay nyo din po yan. Yun, okay na, nalagay na. Tapos pag hinang, iwasan nyo namang huwag magdikit. Mag-short ang dalawang pin. Kasi pag nag-short yan, ang dalawang pin, problema po. Lalaki ang sira ng for the box nyo. Kaya kailangan pag hininang nyo, huwag magkadikit. Double check po. Yan, medyo binawasan ko dyan. Makapalang napalagay. Yun, tapos medyo ano lang. Yung katamtama lang, sakto lang. Sabi ng customer ko, bago pa daw ito sa kanya eh. Ito 2 months pa lang, kaganyan na. Kahit bago po yung for the box natin, syempre, kung lagi mong gamit, ganyan po magiging problema. Unang-una, lulobo yung capacitor niya. Kaya yun po ang pinalitan natin. Okay? Okay. For testing na po ito. For testing na. Ang ating unit. Kung magpa-power on na. Lagyan muna ng tornilyo para hindi bumitaw. Okay. All set up na. All set na. For testing na po. Tingnan po natin kung mag-power on na. Sakto na. Saksak ko na.
Yun. Okay. You know, nag-boot na siya. May power on na. Okay na po. Ang ating for the box, may power on na ulit siya. Boot. Okay. Yun po. Yun ang... Ganun lang po guys. Sundan nyo lang yan kung may problema ang TV Plus nyo. Yan po ang pinalitan sa kanya. Madalas pong masira yan pag walang power, auto restart, at saka ano. Ayun. Salamat po. Ganyan lang po. Thank you.